Hey guys, what's up? Arvin here. So for today's video, as promised, tulad ng last time, sa previous video, sabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano naman natin i-install ang Linux Mint sa ating computer gamit yung ating USB drive na ginawa natin gamit lang ang ating mobile phone. Okay, kung interesado kayo, Nikki, panoorin niyo to. Yan. Okay, so sa previous video natin, pinakita ko sa inyo din kung paano ko ginamit yung aking mobile phone. Sandali. Say hi, baby Mickey. Okay. So last time, ginamit natin yung aking mobile phone para gumawa tayo ng USB drive. Kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo lang. So previous video. And actually, as far as I understand, pwede nyo gamitin yun or pwede nyo gamitin yung Dropos na application for Android. Unfortunately, tinry ko sa iOS, sa aking iPad. Unfortunately, walang Dropos na pang-create na USB installer sa iOS. So in this case, ang ginamit lang natin or magagamit lang natin sa Dropos is yung ating Android na mobile phone na may OTG capability. Ngayon, ito yun. Okay? So yung susunod na video, recorded lang, i-record ko dahil gagamit ako ng separate na USB drive na SSD drive or SSD, then ikakabit ko sa aking desktop, and then papakita ko sa inyo yung kung paano natin i-install yung Linux Mint na latest na 22.2 sa ating computer. Direkta yan sa SSD. Okay? Hindi ito dual boot. It is safer if you're planning to do a dual boot. Unfortunately, um, hindi ito yon. And I would highly suggest instead of dual booting your Windows operating system with a Linux operating system of your choice, there are documentations, there are documents that you can use. But it's, let's say kung yung desktop or laptop lang na yan ang inyong ginagamit on a daily basis and you would like to try Linux operating system direkta sa inyong computer, I would highly suggest na use a different drive like an SSD or an NVMe or whatever the drive your computer is using. So on my case, I will be using a separate drive. Okay? So a 128 SSD drive na separate. Mas maganda kasi yan kasi it is safer to make sure na hindi mo mabubura yung main operating system na ginagamit mo. Okay, so just in case lang na, let's say, nagbago isip mo, hindi ko pala trip or hindi pala para sa akin ang Linux operating system. Okay, so eto na, panoorin niyo to. Okay, so ito na yung BIOS screen ng aking X79 CD3 na motherboard. Okay, so makikita natin, pakita ko sa inyo, yan. Ngayon is September 24, 2025 at 3 in the afternoon. Okay, so ngayon, kailangan, ang ginawa ko muna, pinlag ko muna yung USB drive ko sa computer. And then, ni-restart ko. And then, by pressing escape, depende kasi yan sa motherboard or sa laptop nyo kung paano nyo ma-access yung BIOS. And, ayan na nga. So, dito, then pupunta kayo sa boot. In my case, ayan. It is clearly showing. It says boot. And then, ito yung mga boot drive. Okay? So, ang option 1 ko, kasi meron tong NVMe na may Windows. So, hindi tayo dyan mag-boot. Pipiliin ko is yung Kingston Traveler. Okay, just to be sure, pipiliin ko rin tong isa na, okay, ulitin ko, Kingston Traveler, and then yung isa, so just to be sure. Okay, so dyan siya magbo-boot. Then, next, is a save and exit ko. So, hopefully, mag-start siya na maayos kasi kanina, having problem booting sa USB drive. So, ito siya. So, save configuration and reset. Click on yes. Okay, sa pagpasensyahan nyo yung screen ko medyo marumi or medyo di ko alam paano. Yan. Okay, so let's say my U1Z X79ZD3 boot up screen. Ayan. Okay, so kung makikita nyo, well, unfortunately, it's very difficult to see yung first option.
first option natin, nasa taas na taas. Yan, nasa taas it says Start Linux Mint 22.64-bit. Itong pangalawang may highlight. Okay, so alisin ko yung Start Linux Mint 22.264 compatibility mode. If let's say you're not sure or you wanted just to make sure na mag-boot siya na maayos or hindi nag-boot maayos sa unang option, click nyo itong pangalawa. Okay? And then, may pangatlo, it's this OEM, ito yun. Okay, so OEM installed for manufacturers. Teka nga, tanggalin ko to. Medyo, yan, OEM installed for manufacturers. So, pagka halimbawa, meron kayong laptop, desktop na gusto nyo ibigay sa lola nyo, nanay nyo, kamag-anak nyo na naka-install yung parang fresh install ang mangyayari pag boot up. Pag open nila ng desktop, i-present nila yung installation ng account or account installation para sa Linux Mint. Okay, so dito is boot from next volume. So in my case, meron nga na-detect niya na meron pang isang NVMe or SSD drive, and then UEFI firmware settings, yun yung BIOS. Okay, and then memory test. Now in my case, dahil sigurado naman ako na tawag dito, sigurado naman ako na yung magra-run to sa nagra-run man maayos yung Linux Mint 22.2 sa aking desktop. So I'll go with the first option. Yan. And unfortunately, wala ako nung card reader. I'm not video capture. So medyo mahina kasi yung aking computer. Medyo luma na kasi, so meron siyang boot up logo na Linux Mint. Bakit hindi ko makita? Okay, so this LM. Santay natin. At yung sinasabi ko na pag ito nag-boot up na siya, you can actually use this device or this USB drive or yung Linux Mint sa USB drive. Okay, so antay natin. Pause ko muna tong video na to. Okay, nawala, then bumalik. Okay, so it must be doing something behind. So unfortunately, wala tayo nung splash screen so we could check. But in any case, kung ngayon lang ay gumagamit ng Linux Mint or ng Linux operating system, well, ito, try na lang natin to. Antayin na lang natin. So let's wait. Tsagay na lang natin. Well, siguro one of the reason kung bakit ganito din is because the USB drive that I'm using is mabagal din. Okay, ayan, lumabas na yung mouse or yung cursor. Ayan na. So antayin nating lumabas lahat. Okay, so meron niyang boot up chime. Well, pinatay ko kasi yung audio ng aking dahil grounded. So, i-on ko lang saglit yung aking speaker. Just give me a few seconds here. Ipapause ko ulit. Ayan. So, the best part about Linux operating system, most probably than not, detected lahat ng hardware na meron kayo. Especially if your hardware is 10 to 15 years older. Yung aking Bluetooth, na USB Bluetooth detected. Ang aking itong aking, what do you call this, volume control, yung internet card or yung network card, connected na siya, network settings, makikita nyo naman, ayan, so connected na siya. And then, I'll pause this video because I will try to install OBS para makita nyo yung ginagawa ko sa installation nitong Linux Mint dito sa aking desktop. So, stop ko muna to. Okay. Ayan, so in-install ko muna yung OBS so just to be sure or just to make sure na ma-record ko ang installation process. So minimize ko muna to. Ayan, at kung nag-boot up kayo gamit ang USB drive, at sinasabi ko nga sa inyo is magagamit nyo na to. Pag kinlik mo yung browser, yung Firefox, so yan yung sinasabi ko medyo mabagal dahil we're running Linux Mint or Linux operating system gamit lang ang USB drive, so medyo may kabagalan. At ang maganda sa kanya,
Ayan, pwede ka nang dumirekta sa YouTube o kaya, di ba, ini-install mo. Pwede kang pumunta sa website or sa channel ko. Yan. Okay, so ayan, no. Di ba yung last time? Ito yun. Subukan natin. Ayan. Hey guys, Arvin here. Sa So video na kung to, naririnig ipapakita ko nyo, naman sa inyo it's... paano tayo gagawa ng Linux Mint. Pause ko muna. So kung naririnig nyo or kung nakikita nyo, yan, yung last time, yung last na video ko na paano gumawa ng bootable USB drive. So close ko na muna to. Ngayon, ang gagawin natin, open natin ang install Linux Mint. Okay? Antay natin. So, make sure na medyo maganda yung magandang klase or bago-bago yung USB drive na gagamitin nyo kasi itong gamit ko, luma na eh. So, nakailang beses na to reformat, hindi ko na mabilang. Kaya, so medyo mabagal. Okay. And meron pa siyang indicator, oh, sa wireless keyboard ko tsaka sa mouse. Diba? Ayan. So, eto yon. So, sabi dito, welcome. So, of course, depende ko ano yung language nyo. So, most probably, may Tagalog ba dito? So, wala. Okay. Siguro ang awkward mo kung meron Tagalog. Filipino. So, wala. Okay. So, dun tayo sa English. And then, click natin, continue. Okay. Then, this is the part where you can test your keyboard kung gumagana ba lahat. Okay. In my case, so, gumagana naman dahil na-testing ka na din yan. And just in case, detect keyboard layout. So, continue na natin to. Okay. Recording pa ba? Yes, it is recording. Ayan. And then, ito, pinakamaganda dyan, install nyo yung multimedia codecs. So, para pagka, halimbawa, meron kayong itatry na i-run or i-play, naka-downloaded na siya. Then, dito, i-run na natin, then click on continue. Pero, it will only work if you are connected to the internet or the internet connection. So, ayan na. I-download na niya, then magpo-continue na mag-push through na tayo sa next step ng installation process. So, kung ako sa inyo, kung naririnig nyo, meron akong kape. Okay, on this case, ito na yung part na medyo, kaya ako sinasabing importante na nakaseparate yung drive. Meron na, although the first option is sabi dito, install Linux Mint alongside Windows Boot Manager. So, kasi documents and music. So, medyo, medyo delikado, let's say, if this is the first time. But, just in case, pwede yan Kaya lang, sabi ko nga, medyo tricky yan, lalo na if this is the first time that you're going to install a Linux operating system sa inyong computer. So, I would highly suggest use a separate drive. Dito tayo sa erase disk and install Linux Mint. So, dito may warning na agad. This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating system. So, ibig sabihin, let's say, in-assume yan that let's say you're using a different operating system installed in your drive, it will delete. Well, technically speaking, buburahin. Okay, natin lang. In layman's term, buburahin niya lahat. Advanced features, actually hindi na natin to kailangan dahil hindi naman tayo advanced user. Something else is this is for you to, let's say multiple partitions. So dahil nga hindi natin to, wag muna natin tong kalkalin at dun tayo sa i-install natin ang Linux operating system, specifically Linux Mint sa isang drive. So let's click on continue. So we chose the second option and click on continue. So ayan, inform ka niya ulit that the drive, the entire disk will be used. So, ito yun. Okay. Make sure na ang nakaselect dito na drive, in case, katulad sa akin, meron naka-install na NVMe drive, naka-mount direkta sa motherboard ng aking computer, hindi ko na tinanggal. So, alam ko naman na ito yun. Yan, Shandianzi na 128 gigabytes na NVMe. So, ito yung aking SSD, na Lexar na SSD drive. Okay? So, this is 128. So, the entire disk will be used by Linux Mint. And ito yung extension, naka-extension 4 siya. Now, one partition will be deleted.
Now, use the advanced for more controls. Now, in our case, we like control, but in this case, dahil ayaw muna natin pakialaman yan, click on install now. Tayo natin. Ayan. At ang maganda dito, okay, bibigyan ka ulit ng another warning or ng info. Write the changes to disk. So, tinatanong ka, sigurado ba? Now, if you continue, the changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you will be able to make further changes manually. Now, this is a warning. Okay, yan, warning. This will destroy all data on any partitions you have removed as well as on the partitions that are going to be formatted. Buburahin niya. Okay, wina-warningan tayo. And then ito yung mga part from SCS 1100 data. The following partitions are going to be formatted into partition 1, ayan yan, and then partition 2 is extension 4. Huwag niyo napansinin yan. Ang kailangan, importante, is ito, make sure na walang laman ang inyong disk drive na i-installan ng Linux Mint. And let's click on continue. So, yan na, lakasan ng loob lang talaga yan. Okay, antayin natin. And then, ito nga ang maganda, during the process, okay, kita nyo, na-detect niya pati location ko. I am here in Manila, Philippines right now. And let's click on continue. If you are located somewhere around the world or anywhere in the world, click nyo yun. But in my case, ito ang aking location, Manila. Click on continue. And as you can see, nag-change. And then, ito, choose your name. Okay, so pangalan ko. And then, lagyan natin ng super secret password. Okay? And then, dahil for testing purposes lang naman to, in my opinion, okay, or in opinion ko lang naman, it require my password to log in. Okay yan, kasi every time na i-open mo or merong iba pang gumagamit ng computer nyo, o meron kang kasama sa ibang bahay, na ayaw mong paggalaw yung computer mo, i-require mo na may password every time na maglalagin ka. Encrypt my home folder, well, pwede din, kaya lang ang alam ko nakakabagal to eh. But in my case, I will allow the Linux Mint to log in automatically. Kasi I have a super secret password. So, yan, let's click on continue. Ayan na. Makikita nyo, it's copying files. Ngayon, kung gusto nyo makita kung anong ginagawa niya, well, I guess hindi ko rin maintindihan. Hindi rin natin. Okay. Honestly ako, pinapanood ko lang yan, natutuwa lang ako. But honestly, hindi ko rin siya naintindihan. Okay, ngayon, during the process, kung medyo parang naiinip kayo dyan, okay, pwede nyong open si Firefox. Just imagine installing an operating system on your computer and still makakapag-view ka or makakanood ka sa YouTube. Okay? Or let's say, meron kong napanooran Bilibili. Bilibili. Yan. So, manood ka muna ng mga K-drama, di ba? Ganyan. Nasasayan kung gusto mo yan. Okay, manood ka ng One Piece. Oh, I got it. Music. Let's say, yan Diba? So, ano ba pinapanood ko? Girl from Nowhere. Okay, season 1. Ayan, so pwede na akong manood, 'di ba? Bigla akong naalala, hindi ko pa ito ipa-play kasi baka mamaya pag play ko magkaroon ako ng copyright issues. So, but pinapakita ko lang na pwede kayong, halimbawa, nag-install kayo, wala kang timpla kayong kape, okay? Ito, i-close ko na lang muna yan. Ayan. So, manood muna tayo ng news, okay? Alam niyo naman nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Okay, so pwede kang mag-sound trip muna. Ayoko rin i-play dahil baka mamaya makopyright ang lolo nyo. Yan. So, tingnan na lang natin. Doon tayo sa sa channel ko. Diba? Doon tayo. Ito, hindi ko i-copyright ang sarili ko. Diba? So, ayan. Click natin yan. Hey guys, what's up? Arvin here. Today, Close. Videos. Ito yung mga videos ko.
ito yung last time, okay? Paano ko ginawa yung USB installer? Let's say wala kang gamit na ibang Hey drive. guys, Arvin here. Ay wala Sa kang video na ibang to, computer. ipapakita ko naman sa inyo Or nagka-problema paano tayo gagawa ng Linux Mint. Ayan, yan yun. So, pwede kang manood ng video para hindi ka mainip habang inaantay mo ang pag-i-install nito. Okay. Yan lang. Tingnan natin. So, tayo natin. Ipopost ko yung video, ipopost ko muna to para habang inaantay natin to. Okay? Pause ko muna. Okay, so nung hindi ko na nakuha, actually nawala na, stop ko kasi yung video. Pero ito yung makikita nyo, you will be asked to restart now or continue testing. So on my case, dahil nire-record ko yung ating desktop. So I will continue testing, but in your case, and then restart later. But for the meantime, okay, sa akin is continue testing muna. Kasi I need to upload the video na ano to. Ito yun eh. 'Di ba? Andito siya. Ayan, dito ko pinilink si OBS. So para tuloy-tuloy yung aking pag-video at ginagawa ko to. And then next is ibu-boot up natin ngayon sa may hard disk drive kung saan natin in-install ang ating Linux operating system. Okay. So close ko na to and then stop. Then next is yung sa boot up, video ko naman siya gamit ang ating mobile phone. So stop muna. Okay, so once na kinlik nyo yung option na restart, makikita nyo to. Please remove installation medium and then press enter. So ang gagawin nyo lang, hugutin yung USB drive, okay, and then click nyo enter. Okay, so popause ko muna itong video na to at gagawin ko yan. Okay, so nahugot ko na yung USB drive. So sabi dito, please remove the installation medium, press enter. So hopefully walang maging issue. Dahil palagay ko yung SSD drive din na ginagamit ko is okay. So wala akong ginagalaw na kahit ano. Tingnan natin. Okay, ayan. Ito. Well, kung mapapansin nyo ngayon, iba na naman ang options natin. So yung una, magbo-boot up tayo sa Linux Mint. So bababa ko lang yung highlight. Ayan, sabi dito, Linux Mint 22.2 Cinnamon. Yung pangalawa, Advanced Options for Linux Mint 22.2. Ngayon, kung sa inyo hindi ito lumabas to, kasi most probably, wala na iba siya na-detect na operating system sa inyong computer. Kasi sa akin, katulad na nabanggit ko kanina, meron akong Windows drive na nakakabit dito sa naka-mount direkta sa motherboard ng aking computer. So na-detect niya na merong Windows Boot Manager. Ngayon, pwede ako mag-boot dito, but for the sake of this demonstration purposes, dun muna tayo sa unang-unang option. Yan, enter. And then antayin natin kung ano yung lalabas sa screen. Yan, lumuot. Tingnan nyo, mas mabilis na siya ngayon dahil direkta na siya sa SSD. Yung kanina, dito ko lang siya pinag-boot, ang bagal. Okay, so ayan, tingnan natin kung ano yung unang lalabas. Sayang screen ko, puro gas-gas na. Ayan, ayan na yung mouse, ayan yung cursor. Okay, kung narinig niyo yung chime, meron siyang gumanon. And then meron siyang welcome to Linux Mint. Okay. So, for the meantime, lipat tayo sa screen. Okay? Install ko lang din ang OBS dito sa Linux Mint natin. Naka-install direkta sa hard drive natin. Okay. So, stop natin to. Okay. Ayan. So, pagka boot up nyo ng inyong Linux Mint, i-welcome kayo nito. Okay, ito yan eh. So, sabi dito, ito ay welcome to Linux Mint, parang welcome screen. Welcome to your new operating system.
And this welcome screen will guide you through your first steps. So this will show you how to find help and where to get more information about Linux Mint. On behalf of the development team and everyone involved in this project or the project, we'd like to thank you for choosing Linux Mint. We hope you'll enjoy using it as much as we enjoy working on it. Have a great time and don't hesitate to send us your feedback. Just imagine, no? Libre ito na pinapamigay nila. And sige, mamaya we'll walk through the whole operating system without installing anything yet. Okay? For the meantime, ang in-install ko pa lang is itong OBS. Ayan, yan pala. OBS for me to be able to record what's going on the screen. So, sabi dito, let's go! Ano natin? So, desktop colors. Ano to? First, make yourself at home. So, choose your favorite color, whether you prefer a light or desktop theme. So, tingnan nga natin. Check. Lunch. Tingnan natin kung meron lalabas. Or yun. Most probably sa ano kaya, sa SSD ko kaya medyo mabagal. So gusto ko ng dark. Di ba? Ang gandang tingnan. Okay, so yun lang muna. And then system snapshot. Okay, sabi itong system snapshot is parang yung pagka magka-problema ka sa Linux Mint mo, pwede mong balikan. So let's set automatic system snapshot. So a minimum of 2 daily and 2 boot snapshot are recommended. Ito yun, nasabi niya, if anything breaks, you can then restore your computer to its previous working state. So, system restore. Yan, sa Windows. So, click nga natin. And then, it will ask for a super secret password. Di ba kanina, nilagyan natin isang password lang. Pinaka-secret. Okay. So, ito ba? Doon tayo sa default. And click on next. Estimating file system. Okay. So, tuloy na natin. Ngayon, next natin is driver manager. So, check the driver manager to see if it recommends any additional driver for your computer. So, kung meron kang mga hardware na hindi recognized or hindi na-recognize, most probably ito yun. Dito tayo. Okay, balik tayo dito kay snapshot. Dito tayo. Hindi ito. Ito. Okay. So, click natin next. And ayan, schedule. So, sige. Then next. Okay, next. Ayan na. Then click on finish. And then, so, hindi siya nag-create agad, di ba? So, click nga tayo ng create. Ayan, estimating the system size. Not sure kung magtutuloy kasi ongoing yung aking recording ng ating desktop. But, babayaan natin siya. So, hayaan mo siya mag-create ng snapshot. So, dito tayo next. Cancel ko na nga muna. So, okay, total. Yun lang naman yung logic nun. It's a system restore for a Linux Mint. And I would highly suggest for you to enable yung system snapshot. Next is driver manager. Click natin. I doubt kung merong kailangan na driver kasi I'm using mostly na hardware na supported na Linux. See? No drivers needed. So, lahat naman actually is working. Mamaya na tayo pupunta dito. Okay, ito na yun. Actually, si Update Manager. So, ito yun. Pakita siya or dahil siguro kanina nung sineset up yung OBS. So, siguro na init. Okay. But, the Update Manager, the update on Linux Mint is still depende sa inyo kung gusto nyo update, kung ayaw nyo update. Okay. So, gusto mo bang mag-switch? Do you want to switch to a local mirror? Local mirrors are usually faster than packages linuxmint.com. So, ang gagawin natin dito is pipiliin natin yung pinakamalapit. The mirror is yun yung parang kung saan, it's a server na kung saan nakakapag-download ka ng updates para sa inyong Linux Mint. Okay, so ganun ulit. Click natin. Super secret password. And then, ayan na. Okay, so main daw niya is sa US. So, base noble. Honestly, hindi ko sigurado ito. But, piliin natin yung pinakamalapit. Alam ko meron dito Philippines eh. Well, if not, kung wala, pinakamalapit natin is this ito is KDDoS. China to eh. Malapit tayo sa China. Tingnan natin yung base noble. O, yan, nakita nyo, meron Philippines. O, mabilis tayo. So, click natin apply.
And then, click natin yung update. Ayan. So, every time na merong update, makikita nyo lang yan. Diyan. Na parang, may update. Pag nakita nyo merong pula na tuldok doon. Then, moving on. So, nandun na tayo sa Update Manager, System Settings. So, have a look at the system settings and configure your operating system the way you like. Don't hesitate to customize it and make it feel like home. Ito yung number one reason kung bakit sinasabi nila na na ang Linux Mint is very user friendly. So, pwede mong hindi ko muna to click, close ko muna to. See, pwede ko i-deny ang update. Okay, hindi katulad sa Windows, pag click mo yan, ganun, di ba? Click, start. Yun yung isa sa nagpaayaw sa akin eh. So, punta tayo system settings. Ayan, no? So, pwede mong kalkalin yan kahit alin dyan. Okay? Make sure na enable mo tong system snapshots. Okay? So, just in case lang na parang meron kang di na bago or meron kang gusto mong ibalik sa dati, may in-install ka, meron kang nilagay. Okay, so yan yung system settings na yan. So, account details, actions, general gestures. Okay, yan yung nightlight. Ito, nightlight, gumagana sa gumagana naman yan. At sa netbook or sa laptop, merong, minsan detect nyo yung time or yung ambience, yung liwanag sa nyo, sa system nyo. Okay, sa paligid nyo, and then mag-a-adjust mismo yung brightness. Automatic nag-a-adjust yung brightness. So, ayan. Printers. Kung meron kayong printer, like I have said, the printer, siguro mga 10 to 15 years old. Kung ano yung meron kayo dyan. Not the latest and the greatest printer. Kasi most probably wala pang driver yan sa Linux. Okay. Next is Software Manager. Yan. Launch nga natin yun. Software Manager is ito yung parang Apple Store or sa Android ang Google Play Store. Okay? So, ito, nandito lahat, almost most if not all, na software na pwede mong gamitin on a day-to-day basis. Mga basic lang siguro na na mga tasks. Well, kung wala ka naman talagang ginagawang medyo hardcore sa inyong sa inyong computer. Okay, di ba? Parang, so, tingnan natin. Medyo, ayan. Hintayin natin ng konti. Ayan, na-enable ko na rin yung akin. Supported yung RAPU na C280. Yeah, so, generating cache, one moment. And you have to understand, this is a newly installed Linux operating system. Okay? So, 128 GB yung ating SSD, di ba? Tingnan natin kung diba, 9 items out of 128, nakapag-install na ako, ongoing yung video, meron pa tayong free space of 102. Ayan, no, nagre-record yung ating OBS. Okay. So, Software Manager, ano bang makikita natin dito? Balik na tayo dito. Scene 1, double check. Okay. Ang daming application. See? Telegram, Discord. Okay, at ang pinaka paborito ko, well, not exactly, it's a WhatsApp version niya, ang Steam. Okay, dun sa mga mahilig maglaro, okay, it's best to install Steam dito sa Software Manager. Direkta nyo na, okay, kung makakapain, system package, or, eto mga, Steam devices, ito kasi sa in-install to sa So, dito tayo sa Steam. But for the meantime, hindi ko muna to install. Pero ito yon, automatic yan. Pag kinlik mo yung install, automatic. Sige, install ko na. Continue. Okay. Yan, installing. Para makita nyo, makakapag-install tayo ng Steam. Na kung gaano lang kabilis mag-install ng Steam. Okay. So, firewall, nasa sa inyo kung gusto niyo. Pero usually kung newbie ka or baguhan ka lang din sa Linux operating system or sa gusto niyo lang magkalkal, huwag niyo na itong galawin. So, ayan na. Ngayon, every time na i-open nyo kasi yan, meron dito, magpa-pop up yan sa screen nyo. Para mag-stop yan,
untick nyo lang to, yung show this dialog at startup. Hayaan nyo lang siya. Itanggalin nyo lang yan. Documentation. So, ayan. So, pwede nyo, gusto nyo magbasa, maintindihan mabuti. Mga may hilig magbasa. Okay, yan. So, basahin yan. Release notes, ayan. Help. O, di ba? Web forums. So, chat rooms, web forums, dyan kayo mga mahihilig na sila. So, doon sa mga magagaling na sa mga Linux, sa Linux na yan. Okay, so be kind sa mga newbie, be kind sa mga, ulitin ko lang, wala pa. Doon sa mga magagaling na sa Linux dyan, mga hardcore na parang binutubuan ng mga bigote, mga gopings. Okay. Sige. Mga magagaling sa Linux. Okay. Just in case na mayroong mga newbie, it's one of the reason kung bakit maraming umiiwas sa mga ganitong mag-test ng mga Linux o ng ibang operating system. And siguro let's help them. Let's try our best to help them. Okay? Na tulungan, may simpleng tanong. Kumbaga parang there should be no stupid question. Okay? There should be no stupid question. Okay? You have to understand na hindi lahat ng gumagamit ng Linux operating system is malay yung iba nagtatry lang, and we will be able to encourage them to use the free and open source software. Okay? So, balik tayo dito. Ayan. Tingnan nyo, si Steam natin, tapos, na-install na. Ganun lang siya kabilis. Okay. So, contribute. Okay. So, Linux Mint is a great project and it's open to everyone who wants to participate. There are many ways to help. Click the button below to see how you can get involved. I would highly suggest to get involved, okay, para malaman nyo na marami kayong matututunan dito. And considering this is a free and open source, okay, let's go back to this. Punta tayo sa screen. So, ayan na, na-install ko na. So, click na natin yung launch. Okay, Steam is a proprietary binary system. Steam will be installed. Okay. So, halimbawa kung hindi naman direkta dito mo pupuntahan palagi sa software manager para ma-launch mo lang Steam. Punta ka ulit dito sa menu. Okay. Games, ayan no, install Steam. So, click natin install. Install pala muna kasi hindi pa pala naka-ano. So, Steam, so runtime. Okay. Ayan. So, sa mga mahihilig din mga mag-edit, well, unfortunately, wala itong Adobe Premiere. Pangungunahan ng kayo. Wala rin tong Microsoft Office Suite. So, mamaya, pupuntahan natin yan. Siguro yung next video ko na lang, natin ito, sa setup natin ito. Katulad nung setup na nung computer ko, nung aking desktop. So, for now, ito muna ang ating pagtutuunan ng pansin. Okay, yan. Updating Steam. Yan. Di ba ganun kadali? I'm not quite sure. Siguro there are instances na merong iba na parang dumidiretso sa Steam website na download nila yung Steam na dev files. Okay. Dito sa Linux Mint, sa Software Manager, meron na siyang option na i-install ang Linux Mint. And I think it's the same issue. I'm not quite sure kung anong yung kay Linus, si Linus Tech Tips is he tried to use Manjaro yata ang ginamit niya na Linux operating system. Okay, unpacking. Ayan, kasi may dinownload niya yung mga packages. Ngayon i-unpack niya ang Steam. Ayan, at meron akong manggugulo. Ayan na. Teka, itatabi ko na yung mga itatabi ko na ang aking mga gamit dahil merong aakyat. Okay, yan. Steam account daw. Meron akong Steam account. Not quite sure kung natatandaan ko. So, teka lang. Punta tayo sa isang scene muna. Ayan. So, yes. Meron ditong gusto makisali. Huwag ka tumalikod sa camera. Marap ka, Miggy. Okay, yan. So, teka nga. Ilalagin ko lang. Yes. Ilalagin ko siya. So,
I do hope I remember kung ano yung aking password. So, punta na tayo. Balik na tayo sa screen ko. O, ayan. Meron na. Naka-install na ang Steam. Yan, o. Diba? Library. So, dahil wala pa akong, hindi pa nakaan yan. Ngayon, meron kasing way yan para makapag, kung mapapansin nyo, okay, games, diba? Parang, wow. Meron kasi, ayan, no? Steam, Apple, Windows. Yan, okay. So, sa next na natin papakita kung paano natin isi-set up para makapag-games tayo rito. Simpleng games lang, yung ating favorite, World of Tanks. But, so for now, ayan na, gumagana na siya. Nakikita nyo, may icon pa dito sa baba. Ang ganda. Then, next. Ano ba next natin? Ikutin natin to. Close na nga natin to. Right click. Exit natin si Steam. Okay. Ngayon, puntahan natin to. Hanggang ko muna aking pagmumukha dyan. So, kung makikita nyo ang layout, it's almost the same as Windows setup. Meron ditong start button or menu button. And then, ayan, time. Okay, yung audio. Okay, so mga info dito, Bluetooth. Okay. Pag click natin yung menu, so andito yung ating power button. Okay, shut down, log out, and lock. And yung ating folder, terminal. Okay, terminal yan. So, most of the time, mas maganda. Kasi, be familiar. Huwag kayo ma-intimidate sa terminal. Maganda yan. Okay, next is system settings. So, ito yung parang shortcuts. Okay. And then, ito, dito sa accessories, ano meron dito? Archive Manager. So, ito yung pang-unzip. Calculator, character map, disks, document viewer. Yan. So, ito, default to, ha? Wala tong ano. Wala pa akong ini-install except sa Steam at sa OBS. Graphics. Okay, so, ito yung naka-pre-installed na. So, technically, magagamit yun. Internet connection, ayan, meron ng Firefox, Matrix. Matrix is an online chat. Honestly, hindi ko alam yan. Hindi ko pwede. Kung gusto nyo, pwede nyo uninstall. Steam, yung Thunderbird Mail, ito yung equivalent ni Outlook. Transmission is it's a torrent. This is a file sharing, P2P. Tama ba? Ayan, BitTorrent. It's the same as BitTorrent. Okay? Web apps. So, hindi ko na ito bubuksan. Ito, Office. Ang naka-install dito, instead of Microsoft Office Suite is a LibreOffice Suite. Yan. So, and then, well, palagi ko na ano na to na-discuss ko na to last time, pero hindi rin full. Dahil ito is this is a separate software. Pero, kung halimbawa mahilig ka sa mga type lang, okay, pwede na yan, magagamit mo na yan. Next sa Office Suite, we have the LibreCalc. So, ito ay ang Excel file ng LibreOffice. Okay? Naka-pre-install na rin yan. You can do most if not all features. It has most if not all features ng Excel file. Okay. LibreOffice Draw. Draw nga ba ito? Tama ba ako nakilik? Okay. So, this is the PowerPoint version ng PowerPoint version ng LibreOffice or ng Linux. Okay, so yan yun. Well, almost the same as PowerPoint. Next natin, Office, is Impress. So, what is Impress? Honestly, yung so ito pala, sorry, Impress is the PowerPoint version ng ano. Okay, halatang di gumagamit ito. Pero, yun nga, kasi I only use Linux for browsing, manood ng videos, konting games. Okay. So, tingnan natin ito pag kinlik ko to. Open. O, ayan. O, diba? Pwede ka nang gumawa ng ano mo, ng mga inyong presentation. Diba? O, ayan. Close natin. Okay, next sa Office. Nasaan tayo? Office, diba? Okay. So, wala na. Naklik ko na yung writer, like, calendar kanina. Okay, so, sa sound and video, eto maganda kasi to. Ang maganda dito is katulad nung in-install na natin lahat ng mga codecs na kailangan. So,
mag-i-install na siya, magra-run na siya mag-isa. VLC player, nung in-install ko tong OBS, nag-install din si VLC player. And then next, administration tools. So may backup tools, disk usage analyzer. So makikita nyo kung gaano kalaki pa yung available drive nyo. Driver manager kanina. If you're using laptop, meron siyang fingerprints scanner. Or ano tawag? Fingerprint scan. Okay, power statistics, printer, software manager, yan. System monitor, click natin yan. Ito pa isa na gusto ko kasi sa Linux Mint as sa Linux operating system. Napakahina niyang gumamit ng resources. Okay. So, ito ang aking Intel Xeon na E5 2620 na 12 threads. So, 3, 6, 9, 12. Ayan siya. So, I'm running Linux OBS. So, kung mapapansin nyo, pinakamataas ko na usage is only, ano to? So, iba-iba. 11, 30, 30%. Ano lang siguro to. Simply because ginagamit ko ang OBS. Ayan. So, ang swap file is parang additional memory sa 16 gig. 16 nga ba? 16 gig na RAM na meron ako. And then, ito yung network ko. Okay. And yun lang, and you can also see what's going on. Ayan. So, close natin. Next, ano pa bang open dito? Next. So, nasa office tayo. Sound, okay, administration. So, ito rin yung kanina. Preference. Ayan, kung anong color, Bluetooth manager mo. Halimbawa, magko-connect ka ng earbuds or earphone na Bluetooth. Click mo yung search. Lalabas dito yung mga available na device na meron ka sa paligid mo. Okay. Kaya muna natin siya mag-search dyan. And again, punta tayo dito. Okay. Preferences. Sa Bluetooth color. Yan yung kanina. Date and time. Desklets. Effects. Yan yung kung gusto nyo may mga burn. Pwede pa rin mag-install ng GNOME Twix. So for the meantime, hindi muna tayo mag-install ng kung ano-ano. Parang run through lang na to. Graphics tablet. O nga pala ito, ginagamit ko na yung mga Wacom na tablet. Yan, nagagamit yan. Okay. Nightlight notifications. So online accounts. Power management. Yan. Screensavers. Tingnan natin to. Ayoko kasi na may screensaver. Okay, so never. Okay. Yan, customize, hindi na. Okay na yan, leave it as is. So, wala siyang na-detect na naka-on na Bluetooth. Teka nga. Asan na yung aking Bluetooth headset? Excuse me, ma'am. Okay, sige, huwag na nga. Balik na nga lang tayo dito sa desktop. So, wala siya na-detect. Pero, ang aking Bluetooth ay detected. Okay. Yun yung aking Bluetooth device. So, ano to? Sabi dito, system report. Anong makikita nyo, meron siya parang ano dito kanina, di ba? Crash reports. May nag-crash ba? So, wala. Okay. Going back. So, ayan. Marami siyang ano. Pwede mong gawin, i-kalkalin. Pero katulad niyan sinabi ko, kung may mga gagawin kayo or meron kayong mga i-install or i-adjust, make sure na naka-on yung time shift. Okay. Next. Saan ba tayo? Excuse me, naharangan po ako yung aking screen. Madam. Aking pusa, nakaharang. Aming pusa. Okay, puntahan na natin si update. Let's say gusto ko na mag-ano. So dito, new version of the update manager is available. So apply the update. Natin yan. So kaya pala kanina. Okay. Ayan. Okay, so installing. Ito, usually may mga updates minsan that will require you to restart, but most of the time hindi na. So, yan dami oh. Okay, so click natin install update. So, okay.
natin super secret password. Tapos makita niyo, download na niya yung mga required packages para mag-install siya ng updates. Okay. So, while we're waiting, pinta ang kape. So, don't you worry. Yan. Click nyo lang, basta may update. Update, yan lang yung maganda dyan. Need not to worry. Ang alam ko nga, ang Windows 11, meron siyang update na sinabi nakaka-damage ng SSD or ng drive. And good thing naman na i-update na rin. Okay, but I'm not saying na bulletproof ang Linux operating system. Pero yung vulnerability ng compared sa Windows, this is just my opinion, baka marami mag-react, it is safer to use Linux operating system. Let's say if you're doing an online banking. Okay? Lalo na, I would suggest na gumamit kayo sa USB drive para pag hugot nyo, pagtanggal nyo, kung ano man yung trail or traces, mawawala, mabubura. But let's say if this is your main computer, okay, if you're installing applications coming from this software package manager, so mas lesser ang worry na magkakaproblema ka sa inyong account. Okay? So ayan, ayan yan. So ganyan. Ayan na. So pagka yan, na-download, na-install, okay, so medyo matatagalan siguro to dahil medyo malaki. Okay. So, yun nga, depende rin sa speed nung aking, medyo malaki nga, 512 megabytes. So, siguro na ikot na natin yan, and sa next video ko na lang, yung paano natin iibahin, or we'll make sure, we'll make Linux Mint look the same as yung aking desktop na ginagamit. But for the meantime, ayan, pakita ko na sa inyo from the start down to the point na from the installation process o from the BIOS settings down to up to ayan, nag-install na tayo ng update, and actually pwede nyo nang gamitin yan sa inyong computer. Wala na kayong poproblemahin. Okay? So, medyo mahaba na yung oras nito. I-edit ko pa to. Okay, syempre, di ba? Ngayon, ang gagawin natin sa next video, yung mga i-install ko na, paano gagawin natin yung mga mag-install tayo ng applications. Like on my end, kung ano yung mga applications na ginagamit ko on a day-to-day basis, on a daily basis. Okay? But most of the applications na ginagamit ko on a daily basis, actually naka-install na eh. Pero meron pa akong mga applications na wala dito sa system. And pakita ko lang sa inyo what's going on the screen right now. Ayan na, ini-install na niya yung mga packages na dinownload. Okay? Ayan, siguro mag-ano din to. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Dahil nag-install siya ng firmware, so most probably than not, i-require niya tayo na mag-reboot para ma-apply yung update na ginawa niya or na ginawa natin. In-apply niya. Kinlik ko lang. Wala akong kinalaman dyan. Okay, so dahil firmware, oo nga. So, ina-update niya yung boot manager. Yung boot manager yung kanina, yung una po naalala niyo yung meron. Cinnamon, Windows, na-detect niya yung Windows. Ayan. Oh, okay. So, hindi niya ako na-require mag-update or mag-reboot. So, maganda. Pwede ko na to i-close. Ganun lang. Updated na ang ating system. Ganun lang kasimple. Updated na. Ayan na. Nagagamit na natin. It's running. Nagre-record ako through OBS gamit ang aking camera na trusty Rapo C280 na camera. And ayan. So, there you have it. Sa next video ko, patulad sinabi ko kanina, papakita ko sa mga paano natin ibahin yung itsura. Depende yan sa gusto nyo. But yan yung itsura na gagawin natin next video. So, gusto ko. Most probably, baka magustuhan nyo rin. But you can always change it. Yan yung maganda sa Linux. The freedom of choice.
Okay? Freedom for you to choose na kung anong gusto mong sa system ng inyong computer. Okay, so ayan, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and share this video. Yun lang, see you on in the next video.